Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Oh, itong si Sara Duterte. Nag-appear si Sara Duterte sa pagdinig ng Kamara para pag-usapan ang budget ng kanyang opisina, yung Office of the Vice President. Ay siyempre habang nandun siya, inaambus interview siya ng media. Ay tinatanong siya tungkol sa reaksyon niya sa mga nangyayari sa Kamara, sa Senado, yung tungkol sa mga flood control, yung kanyang budget sa kanyang opisina. Ay sabi ni Sara Duterte, ay ano daw kasi, ang sabi ni Sara Duterte, binaboy daw kasi yung budget. Obvious naman daw na binaboy yung budget. Ang tinutukoy niya, yung budget ng mga ito na nga, itong mga insertions. Oh, totoo naman. Yan na nga ang iniimbestigahan. Pero siya ba? Hindi ba siya guilty sa pambababoy din ng budget? Pag ikaw presidente ba, tapos alam mo na kung anong nangyayari, tapos nakikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan, mag-aantay ka pa ba ng komisyon o ng truth commission o ng kung anong komisyon yan? Actionan mo kasi kaagad dapat yan eh. Unang-una, sinabi ko na noon, nag-appoint siya, nagpumili siya ng speaker na involved sa bribery nakalagay sa isang kaso doon sa Amerika. Klarong-klaro na doon nakita na involved siya sa racketeering and sa bribery. So, ikaw ba, presidente ka ba, ilalagay mo ba yung ganyang klaseng speaker? Siyempre, hindi na, di ba? So, anong nangyari sa budget natin? Na-racketeering din yung budget natin. Tapos, siyempre, sumabog na. Hindi ako makapagsalita sa Department of Public Works and Highways, pero makapagsalita ako sa DepEd kung anong nangyari. At sinabi ko na sa inyo. Sinabihan na siya, alam niya, in a cabinet meeting, sinabi sa kanya kung anong nangyari sa Department of Education budget. And then, ang ginawa niya is nag-change topic siya. So, anong pa bang komisyon, anong truth commission, anong investigative body pa ang kailangan mo? Nandyan na yung budget, nakikita natin kung paano siya kinuha. Diba dapat nun ay diretsyo mo na gawin, tanggalin mo na yung speaker mo, ayusin mo na yung, sabihan mo na yung mga kaalyado mo sa House of Representatives, ayusin niyo yung budget, tapos panagutin mo na yung, mag-lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila, dami dyan may bahay sa abroad. Diba? Masyado siyang hindi niya alam kung anong gagawin at masyado siyang mabagal gumalaw. Nagmamadali ang Pilipinas eh. Ito namang si Sara Duterte, kung makapagsalita, akala mo naman malinis siya. Akala mo naman wala rin siyang pananagutan ng ganyan. Ay sinasabi niya, masyado daw mabagal si PBBM. Sa bagay, mabilis naman talaga si Sara eh. Ay di ba yung 125 million, inubos niya lang in 11 days? O di ba ang tindi nun? Mabilis siyang gumastos. At ang bilis niya ring mag-liquidate. Ang bilis niyang mag-liquidate. Oh, yon, Mary Grace Piatos, OEC, kasi hindi naman talaga totoo yung liquidation kaya mabilis. Yan yung mga ni Sara. Kaya ang puna ni Sara sa mga nangyayari, binaboy daw yung budget. Akala mo naman nung panahon ng kanyang ama, walang pambababoy ng budget. Ay alam naman natin ang nangyari. Yung pundo sa COVID, grabe ang anomalya, di ba? Yung sa Pharmally, kaya yung overpriced na laptops, marami. Ginamit lang ang COVID noon. Nangutang ng napakalaking pundo galing sa ibang bansa. Pagkatapos, napunta lang karamihan sa korupsyon.
Ah, yan yung mga nangyari. O binaboy din ang budget noon. Mas malaki, mas grabe ang ano noon, ang mga alokasyon ng budget sa COVID kasi syempre ah, nagamit yung pandemya para makapag-allocate ng makapangutang. Doon noon grabing utang ang administrasyon Anong ginamit niya justification sa pangungutang? Yung COVID mismo, yung pandemic. At pagkatapos makapangutang, ang inutang sa panahon ni Duterte ng kanyang ama, sobra-sobra. Kahit pagsamasamahin ang inutang ng mga nakaraang administrasyon. At yung budget na yon, napuntang karamihan dun sa katiwalian, formally, overpriced laptops at iba-iba pa. Tapos sasabihin ngayon ni Sara Duterte, binaboy ang budget. Hindi natin pinagtatanggol ang administrasyon ni Marcos dahil totoo naman, maraming ang anomalya sa budget sa ilalim ng Marcos, no? Pero yung sabihin ni Sara na parang yung panahon ng kanyang ama ay maayos ang paggastos ng budget ay at saka kaya nga siya ini-impeach kasi marami siyang mga hindi maipaliwanag na paggastos. Katulad nung confidential funds. Kaya nga siya sana ini-impeach Ay kaya lang iniligtas siya ng Korte Suprema, iniligtas siya ng mga alyado niyang senador. Kaya hindi siya napanagot. Pero kung natuloy yung impeachment trial, lalabas doon. Ilalabas sana doon yung bank accounts niya o makikita doon gaano kalaki ang laman ng kanyang bank accounts. Ilan ang pumasok sa ganitong araw. Yun. Siguro, dahil hindi niya kayang sagutin yun, gumawa talaga sila ng paraan na hindi na matuloy ang trial. Tapos ngayon magkukomentaryo si Sara na binaboy daw ang budget sa ilalim ng gobyerno ni Marcos. Totoo yun. Nakita naman talaga natin yung mga budget, lalo na sa flood control sa ilalim ni Marcos, 2022 to 2025, grabing anomalya. Yan na nga yung pinag-uusapan ngayon. Pero hindi ibig sabihin niya na yun sa panahon ng kanyang ama ay maayos, matino. Kung makapag-komentaryo siya, akala mo naman matino yung panahon ng kanyang ama. At kung makapag-komentaryo siya, akala mo naman siya rin malinis din. Siya nga mismo pinapanagot doon sa mga anomalya rin na kanyang nagawa. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.